Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, pag-usapan natin at reviewin natin muli. Ngayong 2025 ay alamin natin kung itong si Mocha Mocha ay mayroon bang pagbabago. The way po sila nagproseso ng kanilang mga loan. At yung review natin sa 2024 ay may kaibahan na ba dito po sa Mocha Mocha. So sa mga hindi pa alam, si Mocha Mocha isa din po ito sa mga sikat na online lending app at kung inyong mapapansin, umabot na po sa more than 5 million ang nag-download po sa kanilang app. O, kitang-kita po dito. Ayan 5 million plus. So napakadami. Ibig sabihin, palagay na lang natin na nasa 1 million ang nakautang sa kanila. Magkano kaya ang kikitain nila? Mula doon sa mga borrowers na sa umpisa ay very serious sa pagbabayad. At sa kasalukuyan, ang kanilang reviews ay umabot na po sa 645,000 mahigit. And then 4.5 po ang kanilang star ratings. So alam ko marami sa inyo ang naka-experience na po sa Mocha Mocha. Pero sa mga hindi pa, so kailangan nyo pong mapanood ang video na to. At bago natin ipagpatuloy, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending, i-subscribe nyo na para updated kayo sa aming mga ULA reviews. So isama natin pag-review muli ang Mocha Mocha sa 2025. So, gaya ng ginawa natin sa 2024 at sa ibang mga review natin sa online lending app, i-consider natin ang tatlong factors bago natin masasabi na itong online lending app na to ay pwede nating sandalan or pwede nating uutangan kapag tayo ay nangangailangan financially. So, ang factor number 1, dapat rehistrado po sa Securities and Exchange Commission. Factor number 2, dapat po hindi sila loan shark. Factor number 3, dapat hindi din po sila violator ng data privacy. Papasa kaya si Mocha Mocha sa tatlong factor na ito? Well, umpisahan na natin. Factor number 1, rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Rehistrado ba si Mocha Mocha? Ang sagot po dyan, yes. Under po kay Copperstone Lending Incorporated. Pero kung nasundan ninyo ang ating mga previous na mga video dito po sa Usapang Loan Online Lending, si Copperstone Lending Incorporated ay isa din po yan sa mga neribook ni Securities and Exchange Commission. Hindi ko alam kung inyong natandaan yung videos natin na mayroong 4 na na-revoke na na lending company or ULA or online lending app. So isa doon ang Copperstone Lending Incorporated. Pero alam nyo, hanggang ngayon 2025 na, patuloy pa rin sila sa pagpapautang. Oo. So, hindi po ibig sabihin na rehistrado or na-revoke na, okay pa rin yun or maganda pa rin po yung servisyo nila. Pero dito, X na si Mocha Mocha. How about sa factor number 2? Hindi ba loan shark si Mocha Mocha? Based po sa mga nag-share ng kanilang experience po kay Mocha Mocha, isa din po ito sa loan shark na online lending. Pag sinabing loan shark, asahan niyo po na malaki ang processing fee at may kataasan ang kanilang interest rate. At ang kanilang repayment period ay nasa 7 days lang. May mga pili, siguro mga VIP na, malaki na ang kinikita ni Mocha Mocha sa kanila, nabigyan ng 14 to 30 days. How about you? Kumusta po ang experience ninyo kay Mocha Mocha? Sana sa video na to makakabasa ako ng positive feedback
about kay Mocha Mocha sa ating videos, sa ating comment section. Excuse me. Comment section pala. So, please wag mahiya. I-share niyo po sa amin ang inyong experience sa Mocha Mocha. Kung kayo po ay naka-experience din ng hindi maganda kay Mocha Mocha sa 2024 or 2023, i-share niyo din po sa ating comment section at makakaasa kayong babasahin ko lahat yon. So, sa factor number 2, pagiging loan shark, X si Mocha Mocha. How about factor number 3, data privacy violators? Ito po yung mga ula na gumagamit ng third-party collector at alam naman ninyo siguro kung nakautang na kayo ng ibang ula, kapag gumagamit ng third-party collectors ang isang online lending or typical na lending company, sigurado po na may gulo yun. Aasahan nyo po na may gulo. Ano bang ginagawa ng mga third-party collector? Unang-una, napakakulit nila. Tawag ng tawag kahit 10 oras ng gabi. Hindi ka makakapagpahinga ng maayos dahil andyan po sila. Palaging tumatawag, nagte-text, nagre-remind. At bago pa ang iyong due date, nandyan na yan sila. Tumatawag na at nagre-remind. Then, halimbawa, nag-overdue kayo. Doon na, lalabas na yung kaanuhan nila, yung kasamaan nila. Dahil lahat ng mga masasamang salita ay sasabihin na nila sa inyo. Oo. Akala nila sila na ang may-ari or nagmamay-ari ng inyong buhay. Dahil umutang kayo at hindi nyo po nabayaran. Then kapag hindi pa talaga sila satisfied, nandoon na yung pambabanta at mga pananakot. Ano ba yung mga pananakot? Magpapadala ng bulaklak sa patay, mag-order ng maraming items sa Shopee at Lazada at kung ano-ano pa. Then, kapag hindi pa rin sila satisfied, yun, yung pambabanta na. Ipaparip daw kayo, ipaparip daw yung kung sino-sino mga babae dyan sa pamilya ninyo, tapos, basta, ang dami nilang sinasabi para lang talaga kayo guluhin, puwersahing magbayad. And then, ang pinakamasaklap dyan, ipapahiya kayo. Paano? Yung lahat ng mga contacts mo, yung mga numbers sa iyong phone book, ay makakatanggap po yun ng text, messages, at magre-remind sa kanila na pwede silang madamay doon sa utang mo. Pero, walang katotohanan po yan. Tanging panggulo lang at pamamahiya ang tanging pwede nilang gawin. So, sa factor number 3, X din po si Mocha Mocha. So, 1, 2, 3, puro X po si Mocha Mocha. Kaya kami, sa usapang loan at online lending, hindi namin rekomendado si Mocha Mocha mula noon hanggang ngayon. So, sa mga baguhan at first time na nakapanood ng mga videos namin dito, maghunos dili po kayo, huwag nyo pong subukan kung ayaw nyo pong masira ang mga buhay ninyo. To summarize, hindi legit registered ang Mocha Mocha sa Securities and Exchange Commission dahil nakakuha na ito ng revocation ng kanilang SIC registration, and then loan shark din siya, tapos gumagamit ng third-party collectors, nang haharas, nananakot, namamahiya, at namabanta kapag kayo po ay hindi nakakabayad sa kanila. Kaya, kung ayaw nyo pong maranasan yung mga sinasabi ko, dumistansya po kayo at huwag nyo pong subukan. Kung sakaling nakautang na kayo, huwag nyo nang ulitin. Huwag na kayong mag-reloan. At kung wala kayong pambayad, huwag nyo ding gawin yung uutang sa ibang ula para mabayaran si Mocha Mocha. Dahil pareho lang din po. Kadalasan, 99% ng mga online lending app ay hindi talaga nakakatulong dahil sa processing fee at interest pa lang, lugi ka na. Huwag mo ding gawin yung Tapal system. So, kung ano yung Tapal system, kung hindi mo po alam, mayroon po tayong video na yan. Puntahan nyo po ang aming video section at hanapin nyo po ang mga video. Or, manood kayo sa aking playlist, pumunta kayo sa playlist, hanapin nyo po yung mga solusyon sa ULA problems.
marami kayong matutunan doon kung ano ang dapat gawin. Lalo na kung ikaw ay super baon na po sa mga online lending app at kahit anong gagawin mo ay wala ka ng pambayad. Hindi mo na kayang habulin yung mga due date mo. So thank you very much. Huwag kalimutang mag-comment at pwede din kayong mag-request kung anong ula ang ating re-reviewin sa susunod. Then, like and share para marami pong makakaalam ng about sa Mocha Mocha. So, hanggang sa muli po. Paalam.